My name is Father Jerome Ceciliano, the current Rector of the National Shrine of Mary Queen of Peace, mas kilala po sa pangalang EDSA Shrine. Magnilay po tayo ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ito po ay tungkol kay Lazaro na binuhay ni Kristo. Ang ganda po ng kwento dahil busy si Kristo, si Jesus, marami siyang ginagawa na pagtulong sa mga tao. Kaya nung nabalitaan niya na may sakit si Lazaro, na kanyang mabuting kaibigan, hindi kaagad siya nakapunta. Namatay po si Lazaro. At nung dumating ang ating Panginoon, 4 days na siyang late. Kaya po hindi maiwasan na yung kapatid na si Martha ay tila baga nagtampo. Tila baga lang nagtampo sa ating Panginoon. At sinabi ni Martha, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Kaya sinabi kong tila baga nagtampo kasi ando doon pa rin naman yung kanyang paniniwala at pananalig na may magagawa si Jesus. If you had been here, my brother would not have died. Ando doon yung kanyang tiwala na makapangyarihan si Jesus, may magagawa ang ating Panginoon na panatilihing buhay ang kanyang kaibigan si Lazaro. But then of course, the things of sadness cannot be denied. Namatayan ka ba naman Siyempre malulungkot ka, mamimigati ka. Pero maganda kay Kristo, pinaliwanag niya ngayon kay Martha na ang kapatid mo hindi naman patay yan. Buhay yan. Ang kapatid mo muling mabubuhay yan in the resurrection on the last days. Alam niyo po kung anong naging reaction ni Martha nung marinig ito? Yes, Lord, I do believe that my brother will rise again in the resurrection on the last days. Ito po yung tanong ko. When we are confronted with something that gives us grief, when we are confronted with something that is beyond our control, katulad ng kamatayan, ano po ang gagawin mo? Ano po magiging reaction mo? Marami kang magiging reaction siguro. Pero ito sa pinakita ni Martha, the reaction is not totally grief, but acceptance. This is actually, I think, the message of the gospel. When something inevitable happens in our life, the best way to confront that inevitable thing is to accept. Bakit? Wala nga kasi tayong magagawa Wala tayong powers para kontrolin pa yan. Para hindi natin talagang mapigilan natin yan. We cannot. It is beyond our hands, beyond our control. So the best way again is to accept. But Martha tells us more. It is not only about accepting that her brother Lazarus is gone, but also accepting that he will rise again on the resurrection on the last days, but also accepting an inevitable reality with faith. Yan po ang sana ay gawin natin. There are so many inevitable things in life. Pagkakasakit, inevitable yan. Pagtanda, inevitable yan. Kaya yung mga inevitables na yan, matuto tayong tumanggap. Pero hindi lang pagtanggap through our human efforts, kundi pagtanggap na may pananampalataya sa Diyos. Ang ibig sabihin, yung pananampalatayang yan ang nagbubunsod sa iyo para i-claim na wala man akong magagawa, wala kang magagawa, pero may magagawa ang Diyos. Ika nga, Lord, I have done everything. I exhausted each and every resource that I have. But then alam ko mangyayari pa rin yan. Pero in the final analysis, I say, kayo na po ang bahala. May ginawa ako, pero hindi ko kaya. Kayo na po ang bahala. Ganyan din po sa buhay. Nagpupumili tayo minsan at sa pagpupumilit natin, napuprustrate tuloy tayo. Nadi-discourage tayo. Pero aminin natin. Tanggapin natin
meron lang talagang hangganan na magagawa natin. May boundaries lang yan. But with God, there are no boundaries. There are no limitations. Isipin mo ba naman patay na. Nabuhay pa. Dahil kay Jesus. Nothing is impossible with God. So when we reach our limits, when we are confronted with inevitables, then let God enter the picture so that He will be the one to do something for us. Amen.